Senator Erwin, umayos ka. Huwag kang manglait. Kalalaki mong tao. Babae ang nilalait mo, napakasimple, hindi mo kalebel. Bakit mo naman gagawa ng istorya? Sobra ka naman. Kung alam ko magugulat ka kapag mapanood mo ito. Dahil as me, you know me, Jade Ecleo. Alam ko naman, matatandaan mo pa ako. You went here before, no? I was the governor. Na magsasalita sa iyo ng ganito. Natural naman, sir. No? Senator ka na, di ba? Umayos ka. Kasi, wag na po, hindi na po uso dyan, lalo na ngayon, judge ka. As a senator judge, wag naman yung mga salitang kalye, yung mga ugaling parang barbaric masyado na wala sa lugar. I'm talking about the witness, no? The hostile witness ni Ma'am Gina Acosta. Ikaw lang yung nagkakalat dyan. Ikaw parang pagbumanat, parang out of order palagi. Kulang na lang, itatapon mo yung transcript na hawak mo eh. Di ba? Siguro yung mga kasama mo dyan, Senator Erwin, natatakot. Pag tumayo ka parang ako, sasablay na naman to. Parang ganun. Umayos ka naman sa salita mo, Senator. Parang ginagawa mong kanto ang Senado eh. Parang ikaw lang ang parang kanto boy dyan. Sa totoo lang. You know, you have to accept my message for you in a positive way para ma-improve mo ang sarili mo. Kasi walang makakaprangka sa'yo eh. Sa totoo lang, umayos ka. Sayang, yung pagkakataon na bigla kang inilagay dyan. Tapos ikaw lang nagkakalat. Pag nagsalita ka kasi para kang nasa kanto. Masyadong foul ang ginawa mo po. Ikaw po ang bastos, ikaw po ang nangloloko. Wala siyang sinabi na hindi siya nakakaintindi ng English at wala siyang sinabi na hindi siya nakakaunawa ng Tagalog. Kaya ikaw po ang out of order. All the time. Hello mga kapatid, alam naman ninyo hindi ako mahilig magko-comment sa ibang tao. No? First, yung kay Claire Castro. This time, parang hindi ako mapakali kapag hindi ako mag-comment doon sa statement Senator Erwin Tulfo. Parang ayaw kong palampasin this time. Actually sa daming mga statements ni Erwin Tulfo na mga sablay, sa lahat na nakakakilala sa akin, ayan, kung ka-Jaden ka, may justisya ka. Ang sabi po niya kasi, tama na ang pagluloko, no? Magtagalog ka naman. Kasi doon sa hearing sa House of Representatives, nagtatagalog ka naman. Mga kapatid, I cannot even describe him or use this word for him. Like, inappropriate, uncalled for, parang masyadong decente for him. No? Or, if I may say, his statement was unjustified, parang napaka-decente pa rin. Ang masasabi ko lang, as one of the senator judges, alam niyo po, Senator Erwin, kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko po nagustuhan ang sinabi mo. Sinabi mong nanloloko. Saan po siya banda ng loloko? Ni Ma'am Gina Acosta. Ang bagay sa iyong itawag, butas na puwet. Sa totoo lang. Kasi kung tumira ka rin sa mga taong para sa iyo ay kailangan tirahin. Grabe din, di ba? So para po sa akin, nasasaktan ako bilang isang Bisaya. At kayong mga Tulfo brothers, marunong din kayo magbisaya. So, why would you give that kind of statement? Again, it's not even uncalled for. It's too decent to be used for you. Unjustified, inappropriate, rude, para sa akin, butas na puwet. Ikaw. At ang ginawa mo. Huwag niyo pong sabihin na nangloloko siya. Kasi hindi niya sinabi na hindi siya marunong magtagalog. Wala siyang sinabi na hindi siya marunong umunawa ng Tagalog or English. Ha? In fact, pakinggan po natin ang sinabi ni presiding officer. Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang Ano lumamig. lang po, sir, yung maligam-gam. The Senator Cheese was talking to Ma'am Gina in Tagalog. Ang sagot naman ni Ma'am Gina ay Tagalog din. Maligam-gam.
Kaya siya nagbisaya kasi ang naunang nakipag-usap sa kanyang in Visayan ay yung Council sa Prosecution sa Lagutan. Ako, pikon na pikon din ako dyan kay Atty. Legutin. Lalo, utin naman. Kasi niyayabangan ako dyan kay Atty. Lagutan. Pero na-appreciate ko siya dahil sa care niya kay Ma'am Gina, being a gentleman, di ba? Inaalok niya ng water pa ulit-ulit. Na-appreciate ko naman sa ganon. Hindi naman ako bias eh. Mali. Tama. Bakit po siya nagbisaya? Dahil pinati kasi siya ng una ni Atty. Legutan in Visayan. Ibig sabihin po, hindi siya nangloloko. Nakakaunawa siya ng Tagalog, nakakaunawa siya ng English, but she is just comfortable. Lalo na po, kahit sino naman. Hindi naman porque ninenervyos ka, ay guilty ka. Nakaka-nervyos naman talaga sa... And this kind of people po, tulad po ni Ma'am Acosta, hindi po sanay sa ganyan na ipapublicize ka. Maninervyos ka talaga. Senator Erwin, masyadong out of order yung ginawa mo. Kaya, pagkatapos mong magsabi na nang loloko, dinedma ka ng lahat, hindi ba? Parang wala lang. Wala ngang pumansin sa'yo. No one supported you. Dedma. Parang na-shock lahat. Because your claim was unfounded. Dinedma ka kasi hindi nila mag-gets. Parang grandstanding na naman ang ginawa mo. Coelho, bababla. This time naman, ganun. Napaka-out of order. So, that's why they all ignored you. They were all surprised of your statement. It's because they cannot find it. Because your claim was unfounded. Masyado ka namang butas na puwet. I'm sorry. Ikaw po ang bastos, ikaw po ang nangloloko. Hindi si Ma'am Gina. Masyadong unfair. Dr. Erwin, let me ask you, did she pretend? Ang sabi po niya kasi, haluan. Hindi po, wala pong batas na pinagbabawal kung anumang lengguwahe ang gagamitin mo sa mga kahit anong hearing sa buong bansa, sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, let me educate you. Hindi naman na porque may utak ka, ikaw na pinakamagaling. Sasablay ka na naman. Let me educate you or let me refresh your fuck-up brain. No? Multi-languages ang Pilipinas. Wala sa batas na pinagbabawal na magsalita siya ng Bisaya. Kasi bukod sa nervyos, mas komportable siyang magsalita. Kaya ako na insulto dalawa. Ayaw kong nang lalamang, nang aapak ng kapwa. At namamahiya nang wala naman sa lugar. At nagbibintang na ng loloko na hindi naman siya ng loloko. She was very honest. Saan siya ng loloko? Saan banda? Nagbibintang ka kasi. Alam mo, nakakadiri ka kasi, Senator Erwin. Sa totoo lang, kalalaki mong tao. Tapos sasabihin mo, nagtatrabaho ka sa government. Kulang na lang sasabihin mo na bobo siya. Nagkataon lang na medyo angat-angat ang utak mo sa kanya, siguro. Pero hindi rin. Katulad niyan, senador ka. It doesn't mean na worth it ka maging senador. It doesn't mean na kung lawyer, magaling ka. Tingnan natin kung mananalo pa kayo uli. Diba? Huwag naman manglait ng tao. Where is the justice there? That's why, let me tell you this, Senator Erwin, your statement was unjustified. Nakakaburat ang salita mo, ang panglalait mo. Ako pinipigilan ko lang because I want to keep my cool. Because I know you will be surprised if you will watch this video. Dahil hindi mo akalain. Dahil hindi ko rin akalain na ganyan kakabastos, lalo na sa babae. Tsaka Senator Erwin, meron tayong batas, di ba? Galangin ang babae. Kaya umayos ka. Dahil hindi lahat ay kakayanin mo. Ingat ka sa babae, tulad ko.